Bagyong Tino, nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, mas mabilis na lumakas bilang isang tropical storm na may international name na Kalmage at posibleng tumama sa Eastern Visayas ngayong Martes. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong November 2, 2025, araw ng linggo, formal nang naging ganap na isang tropical storm ang binabantayang sama ng panahon na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Mabilis at lumakas ang isang Bagyong Tino bilang isang tropical storm na may international name na Kalmage na sandaling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito'y magiging isang opisyal na bagyo na tatawagin nating Bagyong Tino, ang kauna-unahang bagyo sa buwan ng Nobyembre at ika-20 bagyo naman sa taong 2025. Ayon sa pinakahuling tala ng ating DOST Pag-asa, ang sentro ng Bagyong Kalmage o Bagyong Tino ay huling namataan sa layong 1,320 km silangan ng Eastern Visayas. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran, west-northwest sa bilis na 20 km bawat oras. Taglay ang hanging umaabot sa 65 km per hour, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 km per hour. Lumawak din ang impluwensya ng bagyo. Ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 280 kilometers mula sa gitna ng bagyo at may indikasyon na lumalaking sirkulasyon. At ayon sa ating forecast track at intensification ng Bagyong Tino, sa ngayon ay inaasahang tutuloy ito sa direksyon kanluran, hilagang kanluran at papasok ng lubusan sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. At tuluyan na nga pumasok ito mga kababayan at tinawag nating opisyal na pangalang Bagyong Tino PH. Ayon sa mga modelong international, ang Bagyong Tino ay posibleng lumakas pa bilang isang typhoon bago tumama sa lupa at unang maglalandfall sa Eastern Visayas o Caraga bandang gabi ng Lunes, November 3 hanggang Martes ng umaga, November 4. Mula roon, inaasahang tatawid ang bagyo sa buong Visayas, babaybayin ang Northern Sulu Sea at tatama rin sa Northern Palawan bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea sa Miyerkules, November 5. Hindi rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na dumaan ito malapit sa Calayan Island. Mga kababayan, sa loob ng 24 oras, maaring umabot sa severe tropical storm category ang lakas ng Bagyong Tino at posibleng maging ganap na typhoon sa Lunes ng umaga o kaya hapon. May posibilidad din ng rapid intensification kaya mahigpit na pinapayuhan ang mga nasa Eastern Visayas, Caraga at Mimaropa na maghanda na po. Ngayon pa lamang, naabisuhan tayo ng ating Pag-asa sa loob ng 24 oras na maghanda sa darating na malakas na bagyo. At sa pinakahuling forecast, maaabot ng bagyo ang peak intensity na 140 km per hour bago tumama sa kalupaan. Kung magpapatuloy ang trend, maaring magtaas ang pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Eastern Visayas ngayong umaga o kaya naman bukas ng umaga. At posibleng umabot pa po sa Signal number 4 hanggang paglapit ng sentro ng bagyo sa kalupaan. At narito ang ating rainfall forecast ayon sa Pag-asa sa Rainfall Outlook. Ngayong gabi hanggang Lunes ng umaga, November 3, moderate to heavy rains na may 50 to 100 mm o dami ng ulan o buhos ng ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Leyte, Biliran, Southern Leyte at Dinagat Island. Sa Lunes naman ng gabi hanggang Martes, November 4, heavy to intense rain na mayroong 100 to 200 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran at Dinagat Island. Habang moderate to heavy rains naman, 50 to 100 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan sa lugar ng Romblon, Albay, Masbate, Cebu, Bohol, Negros, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz at Guimaras. Dagdag pa rito mga kababayan, ang shorelines rain ay magpapaulan din sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur.
Tandaan, mas matindi pa ang ulan sa mga bulubundukin at sa matataas na lugar. At narito ang lagay ng hangin at dagat sa ating bansa. Dahil sa kombinasyon ng papalapit na bagyo at ng amihan surge, asahan ang malalakas na hangin at alon sa northern, western at eastern seaboard ng Luzon at Visayas. Pati na rin sa Mindanao at sa mga susunod na 3 araw pa. Maglalabas ng gale warning at storm surge advisories ang Pag-asa ngayong umaga. Mataas ang tsansang itaas sa red storm surge warning lalo na sa Eastern, Samar at Leyte coastline. Mga kababayan, kung babalikan natin ang kasaysayan tuwing unang linggo ng Nobyembre, madalas talaga tayong binibisita ng malalakas na bagyo. Naalala pa natin ang bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan noong 2013 na halos pareho ang track nito dumaan sa Eastern Samar at Leyte. Kaya huwag nating ipagsawalang bahala ang mga unang sinyales ng bagyong Tino. Sa ngayon, nasa maagang yugto pa lang ito pero base sa alignment ng JTWC, JMA o Japan Meteorological Agency at Pag-asa, pare-pareho ang senaryong nakikita natin. Typhoon landfall sa Visayas. Kapag ganito ang setup, kadalasan ang ulan at hangin ay sabay-sabay na dumarating. Ibig sabihin, hindi lang baha ang dapat paghandaan, pati landslide at coastal flooding. Kung nakatira ka sa mabababang lugar, ihanda na ang emergency kit, dokumento, flashlight, baterya at pagkain. Kung may mga lumang puno o poste sa paligid, ipagbigay alam agad sa mga barangay. At higit sa lahat, makinig lamang sa mga opisyal na update mula sa Pag-asa, NDRRMC at ng inyong lokal na gobyerno o local government unit. Kaya patuloy tayong nagbibigay ng babala o safety reminders. Una, isecure ang bubong at mga gamit sa labas ng bahay. I-charge ang cellphone at power bank. Maghanda ng first aid kit, flashlight at portable radio. Iwasang lumabas kapag nagsimula na ang malalakas na ulan at hangin. Alamin ang evacuation center sa inyong barangay. Bantayan ang mga alagang hayop at ilipat sa ligtas na lugar. Sa ating mga kababayan, marami po sa atin ngayon ang nakakaramdam ng takot at kaba tuwing may bagong balitang bagyo. Minsan may mga nagsasabi pa nga nakakatakot ang mga balita, parang pananakot na. Ngunit nais po naming linawin dito sa ating channel Pilipinas Weather ngayon, hindi po ito para manakot kundi para maghanda. Ang mga updates gaya nito ay hindi mensaheng dapat katakutan, kundi paalala upang protektahan ang ating pamilya, kabuhayan at komunidad. Ang layunin natin ay maging maagap, hindi mabigla. Tandaan po natin, ang kaalaman ay hindi dahilan ng panik, kundi sandata laban sa peligro. Kung maaga nating alam kung saan dadaan ang bagyo, mas maaga nating maisasagawa ang mga dapat gawin. Mailigtas ang mga bata at nakakatanda, maisara ang bubong, maipon ang pagkain at gamot, at maiwasan ang mga dilubyo na huling sandali. Kaya sa ating mga kababayan na nanonood at nakakarinig ngayon na may kaba sa dibdib, kumalma lang po tayo. Hindi natin kailangang matakot. Ang takot ay nauuwi sa pagkalito, pero ang handa ay nauuwi sa kaligtasan. Ang tunay na lakas ng Pilipino ay hindi nasusukat kung gaano tayo tumatakbo sa bagyo, kundi kung gaano tayo marunong humarap dito ng may tapang, talino at tiwala sa ating Diyos. Kaya mga kababayan, habang papalapit ang bagyong Tino o may international name na Kalmagi, gawin nating pagkakataon ito para ipakita muli ang disiplina, malasakit at bayanihan na tunay na tatak ng Pilipino. Tandaan natin, bawat handang pamilya ay dagdag kaligtasan sa buong komunidad. Sa panahon ng unos, manatili tayong mahinahon, magdasal at kumilos ng may pag-asa dahil gaya ng sinasabi ng kasulatan mula sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, "The Lord Himself goes before you and I will be with you. He will never leave you nor forsake you. So do not be afraid." Kaya mga kababayan, ito ang paalala, kaya huwag tayong matakot sa bagyo. Matakot tayong hindi maghanda. At ito ang kabuang lagay ng panahon at sitwasyon sa buong bansa ngayong araw ng Linggo, November 2, 2025. Sa ngayon, ang dating low pressure area ay tuluyan ng lumakas at isa ng tropical storm na pinangalanang na international name na Kalmagi.
At nang ito'y nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, meron naman itong local name na tinatawag na nating Bagyong Tino. Ang kauna-unahang bagyo sa buwan ng Nobyembre 2025 at ikadalawampung bagyo naman ngayong taong 2025. Kasalukuyang lokasyon na sa silangang bahagi ng Visayas at tinatansyang 1,320 km sa silangan ng Eastern Visayas. At may lakas na hangin na 65 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na 80 km kada oras. Habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Ayon sa mga forecast, inaasahan itong maglalandfall sa Eastern Visayas o Caraga sa pagitan ng Lunes ng gabi o kaya naman Martes ng umaga, November 3 to November 4. Pagkatapos ay tatawid sa Visayas, Northern Palawan at posibleng lumabas sa West Philippine Sea sa November 5. At may posibilidad itong mag-iisang malakas na bagyo bilang isang typhoon category bago pa man ito tuluyang maglandfall. Ang pinakamatinding hangin ay posibleng umabot hanggang 140 kilometers bawat oras, kaya storm signal number 1 ay posibleng itaas ngayong umaga o kaya naman bukas sa Eastern Visayas at Caraga at posibleng umabot sa signal number 4 sa mga susunod na araw. Magsisimula ang mga pag-ulan ngayong umaga o kaya naman bukas ng Lunes sa mga probinsya ng Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte at Dinagat Island na unti-unting lalakas habang papalapit ang sentro ng bagyo sa kalupaan. Sa Martes, November 4, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa buong Visayas kasama na ang Cebu, Bohol, Negros, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Samantala, apektado rin ang shoreline ang mga probinsya ng Aurora, Quezon at Bicol Region na makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dagdag pa rito, dahil sa pagsanib ng bagyo at amihan, asahan ang maalon hanggang napakaalon na karagatan sa mga baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan ding maglalabas ng gale warning at storm surge advisory ang Pag-asa ngayong umaga, kaya ipinapayo na iwasan muna ang paglalayag lalo na sa mga maliliit na bangka. Sa madaling sabi mga kababayan, papunta na sa atin ang isang malakas na bagyo. Ngunit maaga pa tayong naabisuhan. Ito ang oras para maghanda, hindi para matakot. Tiyakin na alam ng bawat miyembro ng pamilya ang mga emergency contact, siguraduhing matibay ang bahay at ihanda ang mga pangunahing pangangailangan bago pa man lumakas ang ulan o hangin. Higit sa lahat, manatiling mapanuri sa impormasyon, iwasan ng fake news at palaging kumuha ng balita mula sa mga opisyal na ahensya gaya ng DOST Pag-asa, NDRRMC at ng inyong lokal na pamahalaan o local government units. At gaya ng palagi nating sinasabi dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon, ang bagyo hindi natin mapipigilan. Pero ang epekto nito kaya nating bawasan kung tayo ay handa at nagkakaisa. At narito ang ating paalala mula sa ating Bible verse of the day sa Psalms 46 verse 1. Ang sabi, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kahit gaano kalakas ang unos, tandaan natin may Diyos na ating sandigan. Manatili tayong kalmado, maghanda at manalangin at magtiwala sa higit na makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. At yan po ang kabuang lagay ng panahon ng ating bansa ngayong araw ng Linggo, November 2, 2025. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik, pagsuporta dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para lagi kayong unang makaalam ng real-time update sa mga bagyo, ulan at iba pang mangyayari sa ating bansa. Kita-kita po tayo uli bukas. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto, ingat tayong lahat.